Inaasahang magdadala ng mga pagulan ang apat na weather system sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw hanggang weekend. Batay ito sa apat na extended weather outlook ng Pag-asa. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, magpapatuloy ang kalat-kalat na pagulan, pagulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang katulad na panahon din ang mararanasan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, epekto naman ng shear line at easterlies. Paliwanag ni Madrina mula November 20 hanggang November 22. Ang amihan ang magdadala ng maulap na papawirin na may mga pagulan sa Northern Luzon. Simula yan bukas hanggang sa Sabado. Sinabi pa ni Madrina, nagsimula na ang surge ng amihan noong pang Martes sa November 18. Inaasahan naman ang kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms sa Aurora, Quezon, Bicol Region dahil sa pinagsamang epekto ng easterlies at ng shear line. Sinabi ni Madrina, wala silang inaasahang anumang sama ng panahon o bagyo na mabubuo sa loob ng Pilipinas sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning! Hello, good morning po sa inyo lahat. Apat na weather system na nakakapekto sa ating bansa na kung saan magbibigay ito ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Ito yung ang Intertropical Convergence Zone kung saan naapektuhan ng Southern Mindanao, shear line sa bandang silang bahagi ng Northern Luzon, amihan ang naapektuhan ng nalabing bahagi ng Northern Luzon at easterlies sa may bandang eastern section ng Visayas at Mindanao. Kaya kaya ngayong araw, asahan ang maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Davao Region, Soc-Sargent, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, kadalasan ay may hina hanggang sa tamtamang pag-ulan sa Batanes at Ilocos Norte. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa, kasama Metro Manila, ay makakaranas ng maganda at maliwalas na panahon kung saan ay halos buong araw ay bahagyang maulap ang kalangitan. Pero asahan din ang mga isolated na mga pag-ulan. Sa mga oras ito, wala po tayo na monitor ng panibagong bagyo o low pressure area na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron tayong gale warning, ibig sabihin ay inaasang po natin sa susunod ng 24 oras ang matataas ng alon sa seaboard ng Northern Luzon. Kaya wag muna pumalaot ang ating mga kababayan sa nabanggit na lugar pa sa ating kaligtasan. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, yung sinasabi mong mga pag-ulan, anong volume ng tubig dadalhin naman yan? Well, pag-ulan nito ay makapal hindi man nakaabot ng at least 50 millimeters na kung saan ito yung magdudulot ng malawakang pagbaha. Oo. Pero itong mga kalat-kalat na pag-ulan ito, posibleng magkaroon ng placid landslide sa mga lugar po, lalo na po sa mababang lugar. Oo. Pero more or less, mga gaano katagal ang buho sa isang area? Di ba, mga ilang oras? Well, hindi man tuloy-tuloy yung ulan yan. May pagkakataon na may oras din na mag-iihinto ang ulan. Kaya lang, sabi mo, mag-uumpisa bukas, tapos tatagal hanggang Sabado, Diyos me. Nilalambot yung lupa. Kaya yun dapat, mag-ingat na yung ating mga kababayan nga sa landslides, ano ha? Hindi man malakas yung volume, pero dahil tuloy-tuloy, parang ganun din, maiipon, ano? Tapos kalbo pa yung bundok natin. Ayun po, yun yung sa mga dahilan, hindi lang ulan na ang titingnan, pati din yung lugar ho natin. Oo. Kung ito ay prone sa landslide, prone sa pagbaha, lalo po sa mababang lugar. Oo. Alzar, maraming salamat. Ingat din kayo dyan sa Pag-asa. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.